Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol kay Bibong at sa kanyang dalawang kaibigan na sina Jomar at Romulo. Sila'y mga kabataang minsang naging pasaway at nakakagawa ng mga bagay na hindi tama. At sa hindi inaasahang pangyayari, gawa ng wala silang pantustos sa kanilang pag-aaral, ay nakuha nilang magnakaw sa isang gusali. May nakita silang isang nilalang doon na hindi inaasahan. Isang malupit na aswang. Sa gitna ng takot, panganib at kaguluhan, paano kaya sila makakaligtas sa tiyak na kamatayan? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaac at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Lo, halika na! Kain na po tayo! Mamaya na ako, Apo. Sige na, mauna ka na. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Ano po ba yung ginagawa nyo? Kanina pa po kayo dyan eh. Hindi pa rin po kayo tapos. Hindi pa po ba kayo nagugutom? Ako kasi kanina pa kumakalaman tiyan ko eh. Hindi pa nga, Apo. Sige na. Kailangan kong tapusin tong ginagawa ko. Hindi to pwedeng maabala. Lalo na't isa itong mutya. Mababawasan ang bisa nito kung pahinto-hinto ang gawa. Isang mutya? Anong klaseng mutya po yan, Lo? Heto, tignan mo. Ito ang mutya ng luha ng pusa. Mutya ng luha ng ano, Lo? Pusa? Nagbibiro ho ba kayo? Hindi. Bakit naman ako magbibiro sa'yo, pambihira ka? Os, patingin nga po niyan. Aba, mukha nga pong pinatigas na luha, ano? Pero, talaga po bang galing sa pusa yan? Sa pagkakaalam ko po, hindi naman umiiyak ang mga pusa eh. At sino namang may sabi sa'yo na hindi umiiyak ang pusa? Lahat ng may buhay sa mundo, may kakayahang umiyak, lalo na kapag nasasaktan. Ultimo langgam, umiiyak ang mga yan. Kaya huwag kang magdunong-dunungan at baka kutosan kita dyan. Inaabala mo ko dito. Si Lolo naman, mainit naman kagad ang ulo eh. Relax lang po, Lo. Syempre, hindi pa naman po kasi ako nakakakita kaya hindi po ako naniniwala. Ay, tanga! Ewan ko sa'yo. Mabuti pa umalis ka na dito sa harap ko. At baka mamaya mas lalong hindi ko tumatapos. Lolo naman nagtatanong lang naman po ako sa inyo eh. Nililinaw ko lang kung talaga bang may luha na lumalabas sa mga mata ng pusa. Kasi naman ang alam ko umiiyak lang sila sa pamamagitan ng pagnyaw o pag-iingay. Oo na, sige na, tama ka na. Pabihira itong batang ito, napakakulit mo. Tama po ba talaga ako o ayaw niyo lang magsabi ng totoo? Ano ba kasi talaga yan? Pwede po bang akin na lang yan pag natapos nyo? Magandang pamorma yan eh. Sigurado ako maraming maiinggit sa akin. Anong pamorma sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng bait, Bibong? Ang mutya na to ay hindi lang basta galing sa isang ordinaryong pusa. Kagabi, habang nagpapadalisay ako ng mga agimat sa gubat, may nakita ko naghihingalong pusa. Puting-puti ang kanyang balahibo. Kawawa nga Nag-iisa lang siya. Binantayan ko para maski sa huling hininga niya, maramdaman niyang may karamay siya. Tapos yun, nakita kong lumuha siya. Tapos nahulog ito sa kanyang mga mata. Nang pulutin ko, naglaho bigla yung pusa. Ha? Naglaho? Mas lalo naman pong di ka panipaniwala yung bagong kwento nyo. Mukhang kwento nga lang po ng alamat yun Oo, mukhang alamat. Pero totoo ito, Bibong. Ito ang tatandaan mo, ha? Hindi lahat ng hindi mo pa nararanasan o nakikita ay gawa-gawa na kagad. May mga bagay sa mundo na hindi mo kayang ipaliwanag, pero totoo pa rin. Kaya iwasan mo yung mga walang galang na komento mo. Baka sa ibang tao mo pa masabi, mabatukan ka pa sa katangahan mo. Marunong kang tumawa, pero sana
matuto ka ring makinig at mag-isip. Napakamot sa kanyang ulo ang binata, pero naging interesado na siyang bigla sa ginawa ng kanyang lolo. Naupo ito sa tabi niya at pinanood ito habang ginagawa ang agimat. Sige na nga, Lo. Hindi na ako kontra. Pero, Lo, di mo pa sinasagot yung tanong ko, kung pwedeng akin na lang yan, Di ba marami ka naman ng agimat eh. Sige na, para pogi naman akong tignan. Abat makunat talaga yung kokote mo, ano? Kanina ko pa sinagot yung tanong mo. Hindi pwede. Bakit naman po? Bakit hindi pwede? Abay, hindi laruan ng mutya, Bibong. Hindi mo to pwedeng gawing pandekorasyon lang. May lakas itong hindi mo maintindihan. Kapag hindi mo nagamit ng tama, baka mapahamak ka. Kaya wag mong inuugali yan. Bastang nanghihingi ng bagay na hindi mo alam ang kapalit. Kapalit? Ano pong ibig sabihin nun, Lo? May kapalit pala yan? Abay, oo naman. Ang bawat mutya ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi mo pwedeng basta-basta gamitin o isuot ng hindi inaalam ang pinanggalingan o kumpara nito. Alam mo ba, ang pag-iyak ng isang pusa ay simbolo ng sakit at lungkot. Kaya maselan kapag napunta ito sa maling mga kamay. Napakadelikado. Grabe naman pala yan, Lo. Akala ko pa naman bukod sa pamorma pwedeng gawing lucky charm. Iba ang mga lucky charm sa mutya. Kasi ang tunay na mutya, buhay yan. May koneksyon ito sa kalikasan, sa kaluluwa, at sa di nakikitang mundo. Baka nga engkanto diwata pa yung pusa na yun Di ko lang talaga masabi. Pero posible yun. Kaya kung hindi mo pa kayang intindihin o tanggapin ang mga ganitong bagay, huwag ka na munang makialam. Doon ka na muna. Tsupi. Lolo naman, Sige po, gets ko na. Sorry na po. Hindi ko na po yan babastusin. Makikinig na po ako sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Dahil darating din ang araw na mauunawaan mo ang lahat. Hindi ngayon, pero sa tamang panahon. Hanggat nandito pa ako, sisikapin kong maituro sa iyo ang lahat ng nalalaman ko at kung ano ang tama. Po? Teka po. Tama po ba yung narinig ko? Tuturuan niyo po ako? Kung ganun, pwede na po akong sumama minsan kapag nagpapadalisay ka ng mga agimat niyo? Pwede naman. Basta, handa ka nang makakita ng mga nilalang na hindi mo akalaing totoo. Tulad ng kapre, tikbalang, mga engkanto, maligno at iba pa. Sige, sa susunod, isasama kita. Pero siguraduhin mo na buo ang loob mo. Kaya ko po yun. Yun lang naman pala. Basic na basic lang sa akin yun, Lo. Ay, yabang nito. Lolo naman, mana lang po ako sa inyo. Pero Lo, di ba may kapangyarihan po ang mga mutya? Yung luha po ng pusa na yan, ano pong kapangyarihan yan? Akala ko ba tapos ka na magtanong? Hindi pa pala. Justin bata ni Re. O sige, ang kapangyarihan nito ay nag-iiba. Depende sa uri ng panganib na darating. Parang nakikisama siya sa kung anong kailangan ng may hawak. Hanep pa. Magaling palang mutya na yan Parang may sariling isip. Oo naman. Buhay ang enerhiya nito. Kung ang kalabay mo'y mangkukulam, magbibigay ito ng panangga. Kung engkanto naman, maglalabas ito ng liwanag na hindi nila kayang tignan. At kung mga aswang naman o demonyo, kayang ilantad ng mutya ang tunay nilang anyo. Kaya din itong tumunaw ng mga aswang. Ganun po pala yun. May iba pa itong kapangyarihan. Teka, aalalahanin ko lang. Ano nga ba yon? Alam ko na. Nako. Teka, mali yata. Hindi ko na yata matandaan. Naku, Lo, mahirap po yan. Paano nyo magagamit ng mahusay ang mutya na yan kung hindi nyo alam kung paano gamitin? Hindi problema yon.
Dahil ang bawat mutya na galing sa kalikasan ay may kanya-kanyang gabay. Kahit hindi maalam ang may tangan nito, ibubulong ito sa kanya kung paano gamitin. Wow! Astig naman pala, Lo. Kaya lang, malas kapag kasama pala sa kapangyarihan ng mutya ay yung nyaw-nyaw kapag nasasaktan sa pakikipaglaban. Tumigil ka! Huwag mong gawing biro ito, Bibong. Baka magalit sa iyo ang mutya o ang gabay nito. Tandaan mo, respeto ang isa sa puhunan dito. Dahil ang kapangyarihan ng mutya nakadepende rin sa puso ng humahawak. Pasensya na po, Lo. Nagbibiro lang naman ako eh. Hindi na po mauulit. Tandaan mo, Apo, lahat ng mutya, kahit gaano pa kalakas, walang silbi sa pusong marumi. Opo, Lo. Tatandaan ko po. Importante ang mga ganitong agimat, lalo pat nakatira tayo sa ganitong klase ng lugar. Alam mo ba, dati, nung ako ay bata pa, nakatira pa kami dati sa ibang lugar at may nangyaring hindi maganda. Pero buti na lamang, isang magaling at matapang na antingero ang tatay ko, kaya nailigtas kami sa tiyak na kapahamakan. Hala? Totoo, Lo? Bakit po? Ano nangyari? Muntik na kaming masakop ng mga aswang noon. Nagsimula yon nang may isang mag-anak na lumipat sa baryo namin. Pagdating pa lang nila, hindi na naging maganda ang reputasyon nila dahil masasama ang ugali tapos mga walang pakisama. Hindi lumalabas ng bahay at iba pa. Tapos alam mo, mula nang dumating din sila, nagsimula na yung tuwing gabi umaalulong yung mga aso. Talagang nakakakilabot, Apo. Tapos, nagkaroon pa ng serye ng patayan, hindi lang ng hayop, pati ng mga tao. Hala? Grabe naman po, Lo. Hindi lang po ba kwento yan? Hindi kwento to, Apo. Totoo ito. At hindi ko makakalimutan ang gabi nung dinukot yung bata sa kapitbahay namin. Ha? May dinukot na bata ang aswang? Iyon ang hinala. Pero walang gustong magsalita. Ang mga tao sa baryo namin noon, takot. Takot na takot silang lahat. Hanggang isang gabi, nakita mismo ni tatay yung isang nilalang na lumipad. May mahabang kuko at pulang mga mata. Hindi siya tao, hindi rin hayop. Siya ay isang aswang. Ano pong ginawa niya, Lo? Nung makita niyo po yung aswang? Abay, nilabanan niya. Hindi siya nagdalawang isip. Ginamit niya ang isa sa pinakamakapangyarihang agimat na nakuha niya sa buntot ng tikbalang. Wow! Lo, sige po. Ituloy niyo pa po yung kwento. Ang ganda. Napatay po ba yung aswang sa gabing yon? Hindi. Pero ang ginawa ng tatay ko, nilusog niya yung bahay ng dayong pamilya. At alam mo ba kung ano ang nakita niya? Ano po, Lo? Mga tao. Lolo naman eh. Ano namang klaseng kwento yan? Akala mo siguro tapos na kagad ang kwentuhan eh. Pero teka lang, pakinggan mo tong mabuti. Oo nga, mga tao ang nakita niya ron. Nakaupo sa sala. Parang normal lang. Parang walang nangyayari. Pero alam ng tatay ko, may kakaiba. Alam ni tatay na sila nga yung mga aswang. Teka, Lo, paano nangyari yun? Kung mukha naman palang normal na tao, paano niya po nasabing sila talaga yung mga aswang? Simple lang, Apo. Lahat sila. Walang anino. Ano, Lo? Walang anino? Tama ka. Kahit tirik ang buwan sa labas at bukas ang ilaw sa loob ng bahay nila, wala man lang kahit kapirasong anino na nagbumula sa kanila. Kaya dun pa lang, alam na ng tatay ko, hindi yun mga normal na tao. Isa pa, naaamoy niya. Iba ang amoy nila. Parang bulok na karne na hinaluan ng usok. Anong ginawa ni Lolo nun? Nilabanan po ba niya? Hindi siya basta-basta sumugod. Alam niyang delikado. Kaya kumuha siya ng isang bagay
mula sa bulsa niya. Isang puting bato na tinatawag na batong liwanag. Kapag itinapon mo yun sa harap ng isang nilalang ng dilim, hindi sila makakagalaw. Ginamit niya, Lo? Oo, tumayo siya sa tapat ng pinto at sabay sigaw ng orasyon. Nang tumama ang batong liwanag sa sahig ng bahay, biglang nagsilabasan ang tunay na anyo ng mga yon. Yung ama, naging isang mapanganib na baboy ramo. At yung ina naman, naging dambuhalang uwak na may mukhang tao. At yung anak, humaba ang dila at nagkaroon ng sungay. Naku po, Diyos ko. Ano nangyari pagkatapos? Ginamit niya yung agimat ng buntot ng tikbalang, kaya hindi na sila nakapagbalat kayo pa. Tinawag niya ang mga kapitbahay at ipinakita sa lahat ang tunay na anyo ng mga halimaw na yon. Hanip, ang astig pala ng lolo ko sa tuhod ah. Abay, siyempre naman. Pero teka lang, hindi pa tapos yung kwento. Nung oras na yon, na nalaman na ng lahat na aswang nga sila, may dumating na isa pang antingero. Doon nagsimula ang matinding bakbakan. 4 ang sugatan, 3 ang hindi nakita hanggang ngayon. Naku, ibig sabihin, Lo, may nakatakas? Delikado yun, Lo, kung hindi lahat napatay. Kaya nga at yun ang dahilan kung bakit kami lumipat dito. Nagalit kasi yung nanay ko noon. Ayaw na ayaw kasi ni nanay noon na nakikipaglaban sa aswang ang tatay ko. Kaya pinapili niya, lilipat o lilipat. Abay, matindi pala ang lola. Walang mapagpipilian. Paano naman po pala kayo nagsimulang maging antingero? Mangyaring mas maagang namatay ang nanay ko, Bibong. At mula nang mawala siya, si tatay naman ay naging tutok sa akin. Lahat ng alam niya tungkol sa mga agimat at mutya, itinuro niya sa akin. Ah, natututunan din pala talaga yun. Oo naman. Kaya ikaw, darating din ang panahon na sa'yo ko naman isasalin ang lahat ng alam ko. Pero sana, bago dumating ang araw na yon, alam mo na kung paano magseryoso. Sana matino ka na nun. Grabe naman po kayo sa akin, Lo. Matino naman po ako ah. Madaling sabihin yan, pero mahirap patunayan, Bibong. Ito ang tatandaan mo. Bago ko sa iyo ipasa ang mga alam ko at ang mga agimat ko, kailangan patunayan mong kaya mong panindigan ang mga ito. Pustahan pa tayo, Lo eh. Kaya ko yan, promise. Makikita natin. Importante din talaga na matuto ka. Dahil hindi habang buhay na nandito ako para ipagtanggol ka. Huwag niyo munang sabihin yan, Lo. Matagal pa yun. Matagal pa tayo magkakasama. Kaya wag po kayo mag-alala. O siya, sige. Tapos na ako rito. Tara na't kumain tayo. Gutom na rin ako. Tumayo ang maglolo, pero hindi pa man nila naihahakbang ang kanilang mga paa, ay narinig nila ang isang boses sa likuran nila. Parehas silang napalingon, gulat at may halong pagtataka. Si Romulo nakangisi habang pinapagpag ang alikabok sa kanyang tsinelas. Tama ba narinig ko? Kakain pa lang kayo? Ayos! Saktong-sakto pala dating ko. Pwede bang makikain? Hoy, anong ginagawa mo ritong kolokoy ka? Bigla ka na lamang sumusulpat ah. Makikikain? Bakit? Masama ba? Hindi naman ho kayo magagalit, hindi ba, Mang Oyo? Hindi naman, iho. Pero sana man lang, nagsabi ka kahapon na pupunta ka rito. Nakapagluto sana ako ng mas marami. Ewan ko lamang kung kasya sa atin itong sinaing. Naku, pasensya na po. Biglaan po kasi. Biglaan? Sus, maniwala ako sa'yo. Bawat punta nyo dito alam ko, planado. Ano na naman ba ang kailangan nyo ni Jomar? Saka kanina ka pa nakikinig sa usapan namin ni Lolo, no? Saan ka ba lumusot? Di ka namin namalayan, ah. Sa daanan, malamang. At saka, paano mo ako mapapansin tutok na tutok kayo sa pag-uusap ng lolo mo. Buti nga, kilala ako ng aso nyo eh. Kung hindi, baka kinagat na ako. Nasaan ba si Jomar? Nandyan.
Dumaan lang sa tindahan, bumili ng yosi. Susunod din daw dito. Hay nako, sana nagsabi muna kayo na pupunta kayo dito eh. Yan tuloy, wala kaming masyado may papakain sa inyo. Nakakahiya. Sus! Para ka naman sira, hindi na kailangan. Hindi naman kami mga tagalungsod para mag-inarte kung ano ang meron eh. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo. Titignan ko lang kung may mailuluto pa akong dagdag. Baka may naiwang tinapa. At kung wala, abay, baka itlog na lang ang ulam natin. Kahit asin at kanin lang, Lo. Basta may kasamang masayang kwentuhan. Panalo na yun. Umawa silang tatlo habang si Mang Oyo ay nagtuloy na sa kusina. Naiwan si Bibong at Romulo sa may bangko sa gilid ng bahay at ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. O yun na nga, bakit nga pala kayo na pa rito? Bakit biglaan yata? May plano kasi kami ni Jomar. Siyempre bilang kaibigan, kasama ka. Ano na naman bang kalokohan yung plano nyo ni Jomar ha? Nung huling plano nyo, nabulilyaso yun eh. Abay palpak, muntik pa tayong mauwi sa kulungan. Ibubulog ko lang sa'yo. Baka mamaya marinig ni Mang Oyo eh. Alam mo na, baka mag-alboroto yun. Ano ba kasi yun ha? Magnanakaw kami ni Jomar ng mga bakal saka iba pang scrap sa sirang gusali sa bayan. Di ba, matagal naman ng abandonado yun. Kaya, pakinabangan na natin. Ano, sama ka? Ano? Ano na naman yan, Romulo? Pambihira naman kayo, oo. Gagawa na naman kayo ng kalokohan eh. Hindi pa ba kayo nadadala? Aba, iba na yata ang tono mo ngayon ah. Bakit, ayaw mo? Hindi ka nasasama sa mga racket namin? Malalagot ako kay lolo niyan eh. Ayaw na ayaw niya mga ganyang kalokohan eh. Saka Chong, minsan minumulto na ako ng konsensya ko sa mga ginagawa natin eh. Ikaw, hindi pa ba? Sus, Ginoo ko. Hindi tayo mabubusog kapag puro takot at konsensya ang paiiralin mo. Saka ano ka ba? Tulad nga ng sinabi ko kanina, matagal nang abandonado yung gusali na yun. Wala nga pumupunta dun eh, kasi ang alam ng mga tao, pinamumugaran na multo yun. Pero hindi, kaya walang dapat na ikakonsensya. Saka Bibong, ang laki ng kita ron, sigurado kami. Nakita na namin eh, sa isang gabi lang, baka makaipon tayo ng 3 sako ng tanso. Alam mo naman na mahal ang tanso ngayon, di ba? Tapos, ipagbili natin kay Mang Elmer. Yak, humigit kumulang 5,000 kaagad yun. Kailan nyo ba pinlano ni Jomar? 1 linggo nang nakakaraan. Alam mo kasi itong kaibigan natin eh, may nakilala na nakatira malapit dun sa lugar na sinasabi ko sa'yo. Napaka-interesante talaga ng gusali na yun, Chong. Kaya yun, sinorbay na namin. Teka, di ba sabi mo, pinamumugaran ng multo yun? Hindi ba nakakatakot? Pambihira naman tong taon to. Maniwala ka naman sa mga multo-multo na yan. Sumama ka na. Sayang yung mga tanso dun, baka mabulok lang. Mas mainam na mapakinabangan na ng mga katulad nating mahigpit ang pangangailangan. Sayang yun, Chong. Ang daming pera nun. Ano, tatanggi ka pa? Pag-iisipan ko muna, Chong. Anong pag-iisipan muna? Mamayang gabi na yun eh. Sumama ka na. Teka, bukod sa konsensya mo, bakit ka nga pala tumatanggi na? Nagbago ka na o ayaw mo na kaming kabarkada? Huy, hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang kasi, parang nagtanda na ako dun sa huli nating racket eh. Ah, yun ba? Kalimutan mo na yun. Alam mo, makinig ka sa akin. Sumama ka na, akong bahala sa'yo. Yung kikitain natin dun, di hamak na mas malaki kesa dyan sa pa-sideline mo na pagpasok sa construction. Isipin mo, sa pera na yun, mabibilan mo na ng gamot ng lolo mo at makakabili ka ng masasarap na pagkain yung dalawa. Nagkakamali ka, Chong. Si Lolo, mas gugustuhin nun na mag-ulam ng asin basta't malinis. Pero kapag ganun na masarap nga ang ulam, pero pag nalaman naman niyang galing sa nakaw, hindi yun kakain. Matindi ang prinsipyo ng lolo ko, baka akala mo. At alam mo yan. Saka, hindi ko basta-basta kakalimutan yung nangyari na yun eh. Muntik na tayong makulong eh. Huwag kang masyadong malakas ang boses.
Baka mamaya marinig tayo ng lolo mo. Palayasin pa ako dito. Chong, pangako ko sa'yo, hindi tayo mapapahamak sa pagkakataong to. Walang bantay sa gusali na yon. Pulido ang plano namin ni Jomar. Wala kang dapat na ipag-alala. Sayang din to, Chong. Pwede rin tong pang tuition. Ay nako, baka malaman to ng lolo ko eh. Malalagot na naman ako eh. Tayo lang naman tatlong nakakaalam eh. Hindi, Chong, pas ako. Pasensya na talaga. Hard pass. Pambihira naman, oo. Minsan na nga lang mag-aya, ipapahiya mo pa ako. Sus, ano namang klaseng itsura yan? Huwag mo na nga akong konsensyahin. Hindi ako tatablan yan. Alam nyo, dapat naman kasi, yung racket na hinahanap nyo, yung legal, yung parehas. Yun, sasama ako sigurado. Pero sa ganito, ayoko na talaga. Ayoko na, period. So hindi ka na talaga sasama? Hindi na nga. O sige, magkalimutan na tayo. Huy, seryoso ba? Sige, kung ikaw, yan ang gusto mo eh. O sige, pero popormahan ko na din si Joyce. Talo-talo na tayo. Oy, wag naman ganun, Romulo. Ako na ang nauna ng ligaw dun eh. Dami ko ng effort dun. Dami ko ng nalibre dun eh. Dadaanin mo na naman sa pagwapuan eh. Eh kung ayaw mo nang sumama eh, syempre, may kapalit yan. Si Joyce yun. O ano, deal? Anak ng 7 kagaw naman, oo. Sige na. Pag-iisipan ko kung sasama ako. Pero Romulo, huwag mong bastusin si Joyce ha. Hindi siya tulad ng ibang babae. Yan! Very good! Ganyan ang bibong nakilala ko. Basta mamaya 11:00 ng gabi. Dating gawi. Bahala kayo. Teka, nasan ba si Jomar? Nandun sa may eskinita, sa katapat ng tindahan ni Aling Pina. Kanina pa hinihintay yung sukli sa Yossi. Tagal yung tindere. Parang sinasala pa yata ang barya. Tumango si Bibong. Napatingin siya sa kalsada at tinanaw kung darating pa ang isa nilang kaibigan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila ni Romulo. Ngunit ang katahimikang yon ay nabasag nang makarinig sila ng malalakas na sigaw mula sa paparating na binata. Ah! Tulong! Tulong! Agad na napatayo ang dalawa nang makilalang si Jomar ang humahangos. Takot na takot at pawis na pawis. Habol nito ang kanyang hininga nang makalapit sa dalawa niyang kaibigan. Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka parang takot na takot? May humahabol ba sa'yo? Takting yan! Hinahabol ako ng baliw! Bakit ka naman nahabulin ng baliw? Aba, siguro may atraso ka dun ano? Tinira mo no? Hoy! Siraulo, anong tinira? Anong pinagsasabi mo? Hindi ako rapist, no? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin? Kaya mo nasabi yan? Alam mo, kahit na ganito ang pagbumuka ko, ni minsan, hindi ko kayang pagsamantala ng isang babae, no? Ito naman masyado seryoso. Nagbibiro lang. Ang init kagad ng ulo mo. Eh bakit ka nga kasi hinabol ng baliw? Ano bang atraso mo? Isa ka pa, atraso ka agad. Di ba pwedeng pinagtripan lang ako noon, kaya ako hinabol? Eh bakit ka naman kasi tumatakbo? Kung di ka tumakbo, hindi ka sana nun hinabol. Ano ba? Basic. May saltik ka rin, no? Sige, pagkaisahan niyo ako. O siya, sige na. Tama na nga. Mabuti pa tara na sa loob. Kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Mamaya na lang natin tuloy itong usapan na to. Ayun, mabutit sinabi mo yan. Ito talaga yung gustong-gusto kong parte kapag nagpupunta ako sa inyo eh. Yung kainan. Ganun ba? Kaso, malas mo ngayon kasi wala kaming ulam. Magdidildil tayo ng asin. Ano? Bakit naman? Eh kasi nga, hindi daw tayo nagpasabi. Sa bagay, sayang. Akala ko pa naman, adobong baboy. Pwede naman adobong kanin. Ay nako, tara na nga, kain na tayo. Pumasok na ang tatlo sa loob ng bahay ni Nabibong.
Diretso sila sa kusina kung saan nakita nila ang matanda na abala na sa paghahanda ng kanilang makakain. Umupo sila sa bangkong kahoy. Si Jomar, Bibong at Romulo ay matagal nang magkakaibigan. Simula pa lamang ng elementarya ay magkakakilala na sila. Ang tawag nga sa kanila noon ay ang tatlong kuneho dahil sa likas ang kanilang pagiging malikot sa klase. Palagi silang napapagalitan sa tuwing may nagagawang kalokohan. Si Bibong ang tumayong leader nila, samantalang si Romulo ang pinakamatangkad at may itsura sa kanila. Si Jomar naman ang bunso, tahimik at matatakutin, kaya palaging nagbibiro. Dati silang nakatira sa iisang baryo, ngunit nang lumaon ay lumipat na ng bahay si Romulo at Jomar sa kabilang baryo. Gayunpaman, hindi naputol ang kanilang koneksyon. Hindi nun naapektuhan ang kanilang samahan. Sila ay nasa ikalawang taon na ng kolehiyo at pare-parehong kumukuha ng kursong criminology. Samantala, naghain na si Lolo Oyo sa hapag at nagsimula na silang kumain. Oh, huwag kayong mahihiya. Kain lang kayo ng kain. Mga walang hiya kayo. Hala! Grabe ka naman, pre! Hindi naman! Sige na. Kumain lang kayo. Huwag niyong pakinggan niyang sutil na kaibigan niyo. Huwag kayong mahihiya. Nako, hindi po talaga mahihiya ang mga yan, Lolo. Dahil ang mukha ng mga yan, singkapal ng balat ng kalabaw. Hoy! Grabe ka naman sa amin! Nagtawanan ang tatlo sa harap ng hapagkainan. Pero pamaya-maya pa, halos sabay-sabay din silang huminto nang mapansing sumeryoso bigla ang mukha ng matanda. Jomar Iyo, may itatanong lang ako sa iyo. Totoo ba yung balita na may natagpo ang bangkay sa lugar nyo? Usap-usapan ng mga tao. Aswang daw ang pumatay. Totoo ba yon? Yun po ang sabi nila. Kasi natagpuan yung bangkay, wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Nakakatakot nga po eh. Kasi buntis pa naman po yung biktima. Kawawa naman. Ano ka mo, aswang? Naniniwala ka pala, Jomar, sa aswang? Nakakabakla ka, pre, ha? Umayos ka. Anong bakla? Tsaka, naniniwala ako sa aswang, ano? Nako, kung nakita nyo lang sana yung kalagayan ng bangkay, mapapaisip din kayo eh. Karumal-dumal talaga yung nangyari sa kanya. At walang tao makakagawa ng ganong kasamang pagpatay. Grabe! Alam mo, Jomar, kalokohan lang ang mga aswang na yan. Panakot lang ng mga matatanda sa bata yan eh, para hindi gabihin sa paglalaro nung araw. Anong hindi? Totoo ang aswang, no? Alam mo bang, muntik na akong maging aswang dati? Sira ulo, joker ka talaga. Totoo nga! Nung high school yata tayo nun. Hindi po ba, Mang Oyo, kayo pa nga ang gumamot sa akin para mapawalang bisa ang pangaaswang sa akin? Oo, nakatandaan ko nga yun. Tinalian ka ni Lolo ng itlog sa tiyan. Tapos kinabukasan ng buksan yung itlog, may kakaibang mukha ng ibon ang nasa loob nun. O di ba? Ganon sana ang magiging itsura ko kung hindi naagapan. Baka ngayon, wala na kayong kaibigan na gwapo. Lolo, saan banda? Wala naman ako nakikitang gwapo ah. Anong san banda? Eto oh. Pero alam nyo, mabuti na lang at naagapan talaga ako ni Lolo. At saka, mabuti na lang, magaling po kayo. Alam nyo, hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang eh. Pero mukhang kakaiba yung kwento nyo ah. Lolo, paano mo nagawa na pagalingin tong kaibigan namin? Ginamitan ko ng orasyon at ng mutya ng nakakapagpadalisay. Tulad nito. Ipinakita ni Mang Oyo sa mga binata ang mutya ng pusa. Aba, ang gandang kwintas niyan, Lolo ah. Pwede ko po bang hawakan? Nako, hindi pwede, Iyo. Masela ng mutyang ito. Hindi basta-basta pwedeng ipahawak sa iba. Ganun po ba? Pasensya ka na. Okay lang po, walang problema. Tulad sa aswang, hindi rin ako naniniwala sa mga ganyan eh. Mga agi-agimat. Sus, kalokohan lang yan. Hoy, bunganga mo naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan dito.
baka nakakalimutan mo. Ang tingero si Lolo. Naiinsulto mo na siya sa mga sinasabi mo. Lolo, hindi ko po iniinsulto ang trabaho mo ha. Ang sa akin lang po sariling opinion lang. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Sige lang iyo. May mga tao naman talaga na hindi naniniwala sa mga aswang. Ito ang apo ko hindi rin naniniwala. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Totoo sila. At huwag niyong pangarapin na makakita pa kayo bago kayo maniwala. Tama si Lolo. Basta ako, naniniwala ako sa aswang. Hanggang ngayon nga po, Lolo, nasa akin pa rin po yung habak na ibinigay niyo sa akin Di ba po, pangontra po yun sa aswang? Oo, tama ka. Ibinigay ko sa iyo yun para di ka na maaswang ulit. Proteksyon mo yon laban sa mga masasamang elemento tulad ng aswang. Teka, ikaw ba, Jomar, nakakita na ng aswang? Oo naman. Anong itsura? Kamukha mo. Tignan mo tong taong to. Ang lakas talaga ng tililing. Hoy, di naman hamak na mas may itsura ako sa'yo, no? Yabang mo. Hindi naman kasi lahat ng aswang ay pangit. Ang mga aswang, pare, kaya nilang magbago ng anyo. Kaya nilang gumaya din ng itsura ng ibang tao. Kaya huwag kang magtaka dahil posible naman talaga na may makahawig kang aswang. Tama ka. Ang mga aswang ay kayang manlinlang ng tao. Kaya mag-iingat kayo palagi. Dahil hindi lahat ng mga nakikita nyo o nakikilala nyo ay totoo. Ingat kayo sa mga mapagkunwari. Nako, mabuti pa ibahin na lang po natin ang usapan. Huwag na po yung aswangan at baka mamaya kung saan pa mapunta ang usapan natin Oo nga pala. Malapit na ang pagtatapos ng klase nyo, hindi ba? Ano? May award ba kayong 3 sa recognition? Kailan nga ba ulit yun? Sa susunod na linggo pa po, Lo. Maganda sana kung makakabili tayo ng bagong sapatos at uniforme mo. Para naman, disente kang tignan habang umaakyat ka sa entablado. Ang kaso wala pa akong pera sa ngayon. Po? Lo, hindi naman po kailangan yun Wala naman po akong award Ay, wala ba? Akala ko kasi meron Lolo naman, halos pasang-awa nga lang po ako sa ibang subject Lalo na nung nakaraang SEM. Hindi ko nga alam kung papasa pa ako sa major naming criminology, Lo. Hala ka! Aba dapat doble kayod ka na, apo. Hindi pwede ang ganyan kung gusto mo maging pulis. Hindi ba ito yun ang pangarap mo? Opo, Lo. Pangarap ko po talaga yun. Kaya nga po, nagsusumikap po ako kahit papano. Medyo mahirap lang po talaga nung nakaraan kasi sabay-sabay po ang projects Saka yung group work. Tapos yung grupo ko pa tamad. Halos lahat ako na gumawa. Aba, maski di ka pasok, deserve mo pa rin magkaroon ng bagong damit at sapatos, Chong. Ang hirap kaya mag-aral. Ang importante, pasado ka. Di ba, Jomar? Oo. Gusto ko nga sana kaso wala Mas lalong humihirap ang buhay. Pataas ng pataas sa mga bilihin. Tapos yung sahod naman, hindi tumataas. Yung mga presyo ng pananim, pababa ng pababa. Alam niyo po, Lo, huwag niyo po masyadong inaalala ang apo niyo. Kayang-kaya po niya ang sarili niya. Magagawa niya po ng paraan yun. Kung talagang gusto niya. Aanhin ko nga kasi yun. Hindi nga kasi ako aakyat ng stage. Pambihira naman kayo, oo. Pumasa tayo, di ba? Baka naman pwede na rin yung kahit konting salo-salo lang. Correct. Mainam din yung may konting salo-salo na magaganap kahit tayo-tayo lang. Di ba, Lolo? Mag-aambag kami ng pera. Wala namang problema sa akin yon. Basta may budget, sige, ipagluluto ko kayo. Gagawa ko ng espesyal. Baka kalderetang kambing o di kaya naman tinolang manok na native. Wow, ayos! Panalo po talaga kayo, Lolo Oyo. Yan ang lolo ng bayan. Wala talagang kakupas-kupas, Lo. Sus, binola niyo na naman ang lolo ko. Lakas talaga ng mga dila niyo, Chong. Lo, huwag niyo po muna silang patulan.
wag na muna nating isipin yung handa-handaan na sinasabi nila. Saka na lang po kapag graduation na. Malayo pa naman po yun eh. Makakaipon pa tayo. Yan ka na naman. Kinontra mo na naman. Sige na, ituloy nyo na yung pagkain nyo. Saka na lamang natin pag-usapan ng salo-salo na gusto nyo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain. Nang matapos, nagtulong-tulong ang tatlo sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan at sila na din ang naghugas ng pinggan. Bagay naman na labis na kinatutuwaan ng matanda sa dalawang kaibigan ni Bibong. Walang alam ang matanda sa mga ginagawa nilang kalokohan. Tumambay ang tatlo sa sala, samantalang si Lolo Oyo naman ay pumunta na sa likod ng kanilang bahay para naman asikasuin ang kanilang mga alagang hayop. Napatingala sa bubong si Romulo. Pre, tignan mo. Sira na pala tong bubong nyo eh. Ang dami ng butas. Kaya nga eh, madami na talagang sira yan. Wala naman kasi kaming perang pampaayos eh. Yung pera na kinikita ko sa pagsa-sideline eh, nauuwi lang sa mga gastusin namin dito. Tsaka sa school. Ang hirap talaga maging mahirap. Alam mo, Chong, kung ako sa'yo, pumayag ka na kasi na sumama sa amin ni Jomar. Huwag ka nang pakipot pa. Para ka naman chicks eh. Saka, huwag ka mag-alala. Mag-iingat naman tayo eh. Bakit? Ayaw mo ba sumama, Chong? Ano nangyari? Takot daw. Baka daw mabulilyaso ulit. Sos, madali lang tong racket natin na to ngayon, tol. Wala kang dapat na ipag-alala. Yan nga din ang sinabi ko sa kanya. Kaso, ang hirap naman kausap. Natatakot na kasi talaga ako eh. Kasi nga, baka mamaya, yan ang ikasira ng kinabukasan ko. Mga Chong, gusto kong makagraduate ng college. Gusto kong maging pulis. Kapag nakulong tayo, wala na. Paano pa tayo gagraduate? Kita mo? Hirap kausap, di ba? Hayaan mo na kung ayaw niya talaga. Ha? Sigurado ka ba? Eh di ba, gagawin nga natin to kasi. O bakit? May nangyari ba sa inyo, Jomar? Alam mo, Chong, nasa ospital kasi ang nanay ko eh. Kailangan ko ng pera. Kaya maski hindi naman talaga maganda ang pagdanakaw, gagawin ko ulit. Si nanay kailangan maoperahan eh. Alam ko, konti lang yung makukuha natin doon kumpara sa gastusin sa ospital. Pero alam ko, Chong, malaki na may tutulong nun. Lalo na sa pambili ng pagkain o kaya naman pambili ng gamot. Pandagdag din yun eh. Kaya nga, gusto ko sana naming isama kasi mas marami ang makukuha natin kapag tayo magkakasama. Ganun ba? Pero hindi ba parang ang pangit naman nagagawa ka ng masama para dun? Ayos lang yun. Kailangan talaga kapit na sa patalim eh. Wala naman akong ibang mapagkukunan. Pero ayos lang din talaga kung ayaw mo sumama. Hindi kita pipilitin. Kami na lang ni Romulo. Eh di umuwi na tayo. Wala naman tayong gagawin dito eh. Mabuti pa sa inyo na lang ako makitulog. Uwi kayo? Oo, nakakahiya naman kung dito pa kami tutuloy. Eh ayaw mo naman pala sumama. Teka lang. Sige na. Sasama na ako. Sabi ko na eh, di mo kami kayang tiisin eh. Ayos! Yan ang gusto ko sa'yo, Bibong. Bibong-bibo ka talaga. Oo na. Para naman akong bata na inuuto nyo eh. Hindi ka namin inuuto ah. Di ba pwedeng masaya lang kami? Kaya nga naman, hayaan mo, Chong, mag-iingat talaga tayo. Pinapangako ko na wala tayong magiging problema. Saka huwag ka mag-alala. Last na talaga to. Tama, last na to. Pagkatapos ito, legit na tayo. Focus na tayo sa pag-aaral, sa pangarap, tsaka sa pagiging pulis. Tama. Swear to God. Pagkatapos nga nito, wala nang kabalbalan. Kailangan na natin talagang ayusin ang mga buhay natin. Sige. So ano? Anong magiging plano? Ganito, alas 11 ng gabi, pupunta tayo sa likod ng abandonadong gusali. May butas dun sa likod. Hindi siya halata sa daan kasi
Natatakpan ng mga damo. Tapos, dadaan tayo sa fire exit sa loob. Nandun yung mga luma at kalawangin na bakal. Karamihan, frame ng mga luma nilang mesa, silya, pati yung ibang gamit na iniwan na nila doon. Tapos, may mga tanso doon. Marami talaga. Dadalhin natin yung sako, yung crowbar, tsaka kutsilyo. Pambaklas lang ah, hindi panlaban. Ayos ah, buo na pala ang plano eh. Naplansya nyo na. Siguro ang mabuti nating gawin ngayon, matulog na tayo. Magpahinga para hindi tayo antukin mamayang gabi. Mabuti pa nga, para mamayang gabi, trabaho na. Pagkatapos magkasundo, agad na nag-ayos ng higaan ng tatlo. Sa maliit na silid ni Bibong, naglatag sila ng mga banig at kumot. Si Romulo ang kumuha ng mga unan mula sa itaas ng aparador, habang si Jomar naman ay abalang pinaplansya gamit ang kamay, ang lukot-lukot na kumot para raw presko sa balat. O ayan na, ayusin nyo ng posisyon nyo. Madami-daming oras pa ang itutulog natin. Tama, tahimik na. Wala na muna maghaharutan ha. Bawal ang antukin mamayang gabi. Humiga si Jomar sa gitna, habang si Romulo sa kaliwa at si Bibong sa kanan. Malapit sa bintana, tahimik, isa-isang pumikit ang mga mata. Sa kabila ng lamig ng simoy at ginhawa ng pagkakahiga, hindi agad dumapo ang antok sa kanilang mga mata. Ngunit hindi nagtagal, isa-isa silang nadala ng antok at napapikit na rin. Mabilis na lumipas ang oras. Eksakto 11:11 ng gabi ay naghanda na ang tatlo. Tahimik silang nag-ayos. Nakasando at shorts lamang sila. Bitbit ang mga sako at mga gamit na inilagay sa isang lumang backpack. Ingat na ingat nilang binuksan ang bintana ng kwarto at doon sila lumabas na tatlo. Ekspertong-eksperto na sila sa hindi paglikha ng ingay. At nang matapos, masiguro na wala ng tao sa labas at di nagising ang matanda, mabilis silang tumakbo palayo. Naglakad sila papunta sa lugar kung saan ipinarada ni Romulo ang kanyang sasakyang tricycle. Madilim ang gabi at ang tanging liwanag sa dinadaanan nila ay mula sa malalayong poste. Ilang sandali pa, iniwan na muli nila ang sasakyan sa isang tagong lugar sa likod ng talahiban. Walang gaanong dumadaan sa kalsadang yon, kaya panatag sila. Mabilis silang bumaba at dahan-dahang lumakad papunta sa abandonadong gusali. Tahimik ang paligid. Tanging ang mga kuliglig at sarili ng nilang kaluskos ang kanilang naririnig. Malayo pa ba tayo? Medyo. Ganun ba? Medyo sumasakit na kasi ang binti ko eh. Konting tiis na lang, Chong. Baka kasi magising si Lolo eh. Malalagot tayo kapag nalaman niya na umalis tayo ng 10 oras ng gabi. Huwag mo na munang isipin ang mga bagay na yun, Chong. Focus muna tayo sa goal. Hindi naman tayo magtatagal doon, di ba? Malamang, alangan naman na doon pa tayo tumambay. Mahinang binatukan ni Bibong ang kaibigan si Jomar dahil sa pagiging pilosopo nito. Alam mo, Jomar, alam mo ikaw, pasama na ng pasama ang ugali mo. Pasensya na. Sige na. Focus na tayo sa goal. Sigurado ba talaga kayong wala nang nakatira sa lugar na yon? Bakit na naman ba? Paulit-ulit ka naman. Wala na nga nakatira doon. Kung gusto mo, ikaw na tumira para may tao na ron. Sabi ko na eh, dapat talaga hindi na ako sumama dito eh. Binubuli nyo lang ako eh. Hindi, biro lang naman tol ko naman. Para ka namang others eh, hindi ka mabiro. Bilisan na nga lang natin ang paglalakad. Mabuti pa nga. Ilang sandali pa ay narating na rin nila ang lugar. Heto na yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tahimik lang tayo ah, para walang makapansin sa atin. Oh, akala ko ba walang tao dito? Ito naman, masyadong nervyoso. Wala ngang tao dito, Chong. Ano ka ba? Sinabi ko lang yun para di tayo maging kampante. Huwag na kayo magtalo. Sige na, pumasok na tayo. Bilisan lang natin.
Pagkapasok nila sa loob ng gusali, agad nilang naamoy ang alikabok, amag at kalawang. Madilim sa loob. Tanging ang liwanag ng maliit na flashlight ni Bibong ang nagsisilbing gabay nila habang dahan-dahan silang naglalakad papasok. Grabe! Nakakatakot nga pala tong lugar na to, no? Ang daming mga sirat lumang kabaong. Wala na tayong pinagkaiba sa sementeryo, ah. Ayos lang yan. Hindi naman talaga dito sa ibaba ang nakakatakot eh. Doon sa itaas. Kasi ang alam ko, doon yung katayan nila ng mga patay. Hehehe. Ano? Anong katayan? Doon sila nag-iimbalsa mo ng mga patay. Ito naman oh, kung ano-ano iniisip eh. Susme. Sa isang sulok, nakita nila ang lumang fire exit na tinutukoy ni Jomar. Doon naroon ang mga kalawangin at sirang bakal, mga frame ng mesa, silya, cabinet at iba pang gamit na iniwan lang sa paglipas ng panahon. Meron ding mga sirang electric fan, ilang lumang wiring at metal parts na puno ng alikabok. Dito tayo magsimula, Jomar. Buhatin mo yung sako. Bibong, hawakan mo yung ilaw. Agad nilang inilabas ang mga dala nilang gamit, kutsilyo, crowbar at sako. Mabilis ang kilos ni Jomar. Maraan niyang binabaklas ang mga tansong bahagi ng electric fan. Si Romulo naman ay abala sa pagtatanggal ng tornilyo sa isang bakal na kabinet gamit ang crowbar. Si Bibong, habang hawak ang flashlight, panayan lingon sa paligid. Bilisan niyo, pre. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mali eh. Ang bigat ng hangin, tapos ang baho. Parang may amoy daga na nabubulok. Relax ka lang. Nasa loob lang tayo ng lumang gusali. Normal lang yan. Pero hindi mapakali si Bibong. May naririnig siyang mahihinang yabag sa itaas. Parang may bumubuntong hininga sa likod ng mga sirang dingding. Napatingin siya sa madilim na bahagi sa itaas na palapag. Wala siyang makita, pero naroon ang pakiramdam na parang may nakatingin. May tao ba dyan? Hoy! Sinong kinakausap mo dyan? Pambihira to oh. Kasi parang may tao sa taas eh. Huwag ka na nga manakot dyan. Bilisan na lang natin ang trabaho. Grabe, jackpot tayo dito, ang daming tanso. Yan oh, kunin na rin natin yung mga bakal. Pwede ring ibenta yan. Ipinagpatuloy na nga nila ang kanilang ginagawang pagnanakaw. Halos mapuno na nila ang 2 sako. May isa pa silang dapat na punuin. Ngunit habang nagpapatuloy sila, biglang napatingin si Bibong sa may hagdan. Malakas talaga ang presensya sa kanya ng kung sino man ang nasa may hagdan. Pakiramdam kasi ng binata ay may nakatitig sa kanila at sinusundan sila saan man magpunta sa loob ng gusali na yon. Hoy, Bibong! Okay ka lang ba? Hindi, Chong. Pero ayos lang, sige. Huwag ka mag-alala sa akin. Ay nako, hayaan mo na nga muna yan, Jomar. Nagtitrip lang yan eh. Biglang isang malakas na kalabog sa itaas ang kanilang narinig. Napalundag si Bibong at nagpaikot-ikot agad ang flashlight papunta sa hagdan kung saan tila nanggaling ang tunog. Pero wala naman silang makita doon. Narinig niyo yun? Oo. Nako, kayo naman oh. Daga lang yun. O kaya naman baka pusa lang. Pero kahit paanong paliwanag ni Romulo, ramdam sa ere ang kakaibang lamig. Bumigat ang pakiramdam ng paligid. At kahit sila ay parang hindi na gaanong sigurado sa mga sarili nilang sinasabi. Nagkatinginan sina Jomar at Romulo. Nagkaunawaan. Tignan natin sa taas. Tara, sama ka, Bibong. Ako na lang ang magbabantay dito. Aayusin ko pa itong mga nasa sako eh. Okay, sige, ikaw bahala. Pero kung may mangyari na kakaiba, tawagin mo lang kami ah. Pupunta lang kami doon sa taas para makita, baka mamaya may mahalagang bagay pa nandun eh. Tumango na lamang si Bibong. Umakyat na sina Romulo at Jomar, dala ang flashlight at crowbar. Naiwan si Bibong sa ibaba, nakatayo sa 2 punong sako.
Nang mawala ang dalawa sa kanyang paningin, muling bumalik ang pakiramdam na parang may mga matang nakamasid sa kanya. Maya-maya ay umihip ang hangin. Tapos ay may parang nakita siyang dumaan sa kanyang likuran. Anak ng teteng, oh. Ano ba yun? Luminga siya pero wala pa rin siyang nakita. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para siyang nauupos sa sarili niyang takot. Hindi pa man nagtatagal ay may narinig siya ulit na malakas na pagbagsak ng bakal at gumulong pa ito sa saig. Jomar? Romulo? Kayo ba yan? Walang sumagot sa kanya. Pumunta siya sa pasilyo, sumilip sa direksyon ng tunog. Wala pa rin siyang nakita. Pagbalik niya sa dating pwesto, nakita niyang nakabukas ang isa sa mga sako. Tila ba may gumalaw? Parang may humukay sa loob nito. Napaatras ang binata. Anak ng... Mukhang akong pinagtitripan ng dalawang to, ah. Hoy! Bilisan niyo dyan! Nang makaalis na tayo! Bibong, huwag ka masyado maingay. Ano ka ba? Ano ba kasing ginagawa niyo sa taas? Halina kayo dito, umuwi na tayo! O sige, sandali lang. Babalikan ko lang si Romulo. Sige, sige! Bilisan niyo na! Muling nawala si Jomar sa paningin ni Bibong. Muli siyang naiwan sa ibaba. Nagbantay ng kanilang mga gamit. Inisa-isa niyang inayos ang mga gamit na scrap na nakuha ng kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi pa man siya nangangalahati sa ginagawa ay napahinto siya nang marinig niya ang sigawan ng kanyang mga kaibigan sa itaas ng gusali. Bigla siyang naalerto. Agad na kumilos at tataas na sana siya. Pero nakasalubong niya si Romulo. Tumatakbo pababa. Oh! Ano nangyari? Nasa si Jomar? Umalis na tayo rito! Bilisan mo! Sandali, si Jomar! Hindi natin siya pwedeng iwan! Hayaan mo na siya! Umalis na tayo! Huwag ka makulit! Hindi ako aalis dito, sira ulo ka ba? Sabihin mo sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi ko iiwan si Jomar dito. May aswang sa taas. At si Jomar sinugod ng aswang. Kitang-kita ko, Bibong. Ano? Paano nagkaroon ng aswang dito? Hindi ko alam. Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan na natin makaalis dito bago pa bumaba yung aswang na yun. Mapapahamak tayo dito. Si Jomar, hindi na natin siya matutulungan. Pero, Bibong, wala na tayong magagawa. Tara na! Pero paano yung mga ninakaw nating gamit? Iiwan na lang ba natin yun dito? Oo, lagyan naman oh! Tara na! Magkasabay silang tumakbo palabas ng gusali. Halos madabada pa sila sa pagmamadali. Sa likuran nila, nakarinig si Bibong ng mga yapak. Kasabay nito ay ang malakas na ungol. Para silang hinahabol. Si Bibong, bagamat nakakaramdam na din ng takot, ay paminsang-minsang lumilingon. Umaasang makikita si Jomar na sumusunod, pero wala. Mas lalo siyang nataranta. Ano ba? Huwag kang lingon ng lingon! Bilisan mo, Bibong! Patuloy silang sumibad palabas ng gusali hanggang sa makarating na sila sa likod. Hindi na sila lumingon pa. Sumuot sila sa butas at nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa makarating sa kanilang sasakyan. Sandali lang, Chong! Ano ba talaga nangyari sa inyo? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Malayo na tayo sa gusali. Wala na yung aswang na sinasabi mo. Si Jomar, nasan pa talaga siya? Chong, wala na siya. Baka patay na siya, Chong. Ano? Anong patay na? Hindi ka ba nakikinig? Baka patay na si Jomar. Sinabi ko na sa'yo, di ba? May aswang sa gusali na yun. Maniwala ka sa akin, hindi ako nagbibiro. Patawarin mo ako, Bibong. Wala akong nagawa nung bigla na lang siyang dambahin ng aswang. Baka nga sa mga oras na to, nilalantakan na siya ng aswang na yun. Hindi pwede. Babalikan ko siya. Anong babalikan? Nababaliw ka na ba? Sige, kung di na talaga kita mapipigilan, sige, bumalik ka. Pero kunin mo muna to. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang isang kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Bibong nang makilala ito. Yun ay walang iba, kundi ang mutya ng luha ng pusa.
Baka sakali sa'yo gumana. Walang kwenta kanina yan eh. Di man lang tumalab sa aswang na yon. Wala yung kapangyarihan sa akin. Teka, bakit nasa iyong kwintas na to? Kinuha mo? Ninakaw mo kay Lolo? Nilapitan ni Bobong si Romulo. Agad na kinuwelyuan at halos handang sapakin dahil sa galit. Hayop ka, Chong. Makati talagang kamay mo. Talo-talo na talaga. Pati ang lolo ko, nagawa mo pang pagnakawan. Hindi ka lang traidor na tao. Tunay ka rin na magnanakaw at makasarili. Hindi ko naman sinasadya eh. Natukso lang ako. Sorry. Sorry na talaga. Wala akong pakialam sa sorry mo. Ngayon mas kailangan kong balikan si Jomar doon. Kasi baka mamaya baka ginawan mo lang siya ng masama Tapos gusto mong palabasin na aswang ang pumatay sa kanya. Hindi ko magagawa yun, Chong. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko sasaktan si Jomar, no? May aswang talaga. Nakita ko yung aswang. Kinuha ni Bibong ang kwintas at mabilis na inilagay sa kanyang bulsa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, ni hindi nilingon ni Romulo nang marinig niyang umandar na ang tricycle nito para umalis. Tumakbo na siya pabalik ng madilim at delikadong gusali. Habang papalapit, ramdam niya ang malamig at mabigat na hangin. Parang may mga matang nanonood sa kanya sa dilim. Pero hindi siya nagpatinag. Isinuot niya ang kwintas. Pagsuot niya nun, ay naramdaman niyang tila nagkaroon siya ng tapang na magpatuloy. Para kay Jomar. Para kay Jomar gagawin ko to. Para sa pagkakaibigan. Hinigpitan niya ang hawak sa mutyang nakatapat sa kanyang dibdib. Saka siya pumasok sa loob. Determinado at handang harapin ang kung anong nilalang na naghihintay sa loob. Pagkapasok sa loob, agad niyang tinawag ang kanyang kaibigan. Jomar! Jomar, nasan ka? Jomar! Ngunit walang sumasagot. Masyadong tahimik sa loob. Nagpatuloy siya sa pagtawag sa kanyang kaibigan. Wala na siyang pakialam kung malakas ang kanyang tinig. Mas gugustuhin na rin niyang may makatawag ng pansin sa kanya para tuloy makahingi siya ng tulong sa iba. Tinungo niya ang puno ng hagdan. Ngunit bago pa siya makaakyat, nakarinig siya ng boses, pero hindi mula kay Jomar. Boses yun ng isang matandang babae. Pinakinggan niya itong mabuti. Tapos ay maingat na humakbang habang sinusundan ang paos na boses. Tulog! Tulog! Tulugan mo ko! Parang awa mo na! Biglang nagliwanag ang suot na mutya ni Bibong. Sa tulong nito, mas naging maliwanag ang buong paligid. Agad niyang nakita ang isang nakatalungko, gusgusin at sugatang matandang babae. Nakasubsob ang ulo nito at umaalon ang balikat sa pag-iyak. Lola! Lola! Kayo po ba yung humihingi ng tulong? Habang papalapit siya, napansin niya ang kakaiba sa matanda. Ang mga kamay nito ay tila mahaba at matutulis ang mga kuko. Ang anino ng matanda sa sahig ay hindi normal. Hugis hayop ito, hindi tao. Hindi kaya? Sa mismong sandaling yon, mas nagliwanag pa ang mutya sa kanyang dibdib. Dahil dito, napaangat ang ulo ng matanda at doon niya nakita ang anyo nito. Ang mukhang inakala niyang matanda ay unti-unting nagbago. Humaba ang bibig, lumabas ang matatalim na pangil at ang mga matay naging kulay pula. Napaatras si Bibong dahil sa gulat. Ang matandang babae ang sinasabing aswang ni Romulo na sumalakay sa kanila ni Jomar. Merong kang tangan na mutya! Lumapit ang aswang kay Bibong. Muling umatras ang binata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang bawat pagakbang niya paatras ay sumasabay sa paggapang ng malamig na hangin sa kanyang batok. Ngunit naramdaman niyang nag-init ang kanyang mutya. Halos mapaso siya. Gumagalaw din ito na parang may sariling buhay. Parang gustong kumawala sa kanyang leeg.
Hindi ka isang antingero, binata. Mabuti pa ay isuko mo na sa akin ang hawak mong mutya. Hindi! Ano ako bali? At bakit ko naman ibibigay sa'yo to? Dahil hindi mo alam kung anong kapangyarihan ng bagay na yan. Huwag mong paglaruan. Unti-unti, nagsimulang dumapa ang aswang sa saig. Gumapang siya patungo kay Bibong. Hindi! Hindi ko to ibibigay sa'yo! Sa lolo ko to! Mahigpit niyang hinawakan ng mutya. Ramdam niya ang init na nanggagaling dito. Isang init na tila bumabalot sa buong katawan niya. Yun ang nagpapalakas sa kanya kahit nanginginig na siya sa sobrang takot. Ibigay mo sa akin yan. Kapalit na hindi na kita sasaktan. Hindi ko nga ibibigay sa ito eh! Ang kulit mo ding aswang ka eh! Kung ayaw mong ibigay, pues, kukunin ko sa'yo ng sapilitan. Biglang lumundag ang aswang ng mabilis. Sa isang iglap, halos abot kamay na niya si Bibong. Ngunit sa mismong paglapit nito, mas sumiklab ang matinding liwanag. Sumabog ito mula sa dibdib ng binata. Ito ang mismong nagpatigil sa nilalang. Itigil mo yan! Itigil mo! Napaurong ang aswang. May ilang bahagi niya ang tila nasusunog sa liwanag. Parang itim na langis na bumubula sa ibabaw ng kanyang balat. Itim na bula ang lumalabas sa mga nasusunog na bahagi ng kanyang katawan. Amoy sunog na buhok ang kumalat sa paligid. Ngunit kahit sugatan, ngumisi pa rin ang aswang. Akala mo naman, napakalakas mo na dahil may mutya ka. Pwede pa rin kitang masaktan kahit may palangga ka. Ha? At anong akala mo ha? Nahahayaan lang kitang saktan ako? Hindi! Nagkakamali ka! Magkakamatayan mo na tayong dalawa. Pinatay mo ang isang kaibigan ko, kaya dapat ka rin mamatay. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagiging abo. Ang tapang mo, bata. Bakit hindi mo ko subukan ngayon? Gamit ang mahabang dila, ay balak sanang ipulupot yun ni Maura sa braso ni Bibong, ngunit mabilis na nakailag ang binata. Nagulat pa siya nang makita na mabilis siyang nakakakilos. Naisip niyang isa din yun sa kapangyarihan ng mutya. Magaling ka. Ngunit tignan natin kung saan ka dadalhin ng tapang mo. Gamit ang mahaba at madulas na dila, muling sinubukan ng aswang na maabot si Bibong. Mas mabilis na, para bang mas ginanahan dahil sa galit. Tinarget nito ang braso niya at sa isang iglap, nagtagumpay siya. Naipalupot niya dito sa kaliwang kamay ng binata ang kanyang dila. Pumulupot na parang ahas. Ramdam ng binata ang malamig at malagkit na pakiramdam at ang paghigpit nito na para itong pinipiga. Napasigaw siya sa sakit. Ah! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo akong bruha ka! Pilit niyang hinila ang sarili palayo. Ngunit parang bakal ang pagkakapulupot ng dila ng aswang sa kanyang braso. Naramdaman niya ang pamamanhid na mabilis na gumagapang sa kanyang braso. Para bang may lason ang laway ng halimaw. Habang nagpupumiglas siya, nakikita niya ang mapanlait na ngisi ng halimaw. Humina ang liwanag ng mutya, kasabay ng pangihina ni Bibong. Napaluhod ang binata sa sakit. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng pag-asa, isang sigaw ang kanyang narinig. Nakita niya ang anino ng isang lalaki na nasa likod ng aswang. May hawak itong bakal. Hinambalos nito ang halimaw. Hayop ka! Bitiwan mo ang kaibigan ko! Tumama ang bakal na tubo sa tagiliran nito, dahilan para lumuwag ang pagkakapulupot ng dila nito sa braso ni Bibong. Napaatras ang aswang, napangiwi sa sakit. Jomar! Buhay ka pa? Oo naman! Muntik na ako mapatay ng hayop na yan. Mabuti na lang
at nailigtas ako ng habak na ibinigay sa akin ng lolo mo. Talaga? Paano ka niligtas niyan? Magsasalita pa sana si Jomar, pero nakita nilang naghahanda na naman ulit ang aswang sa muli nitong pagsalakay. Mas galit ito, mas mabangis na ang kanyang anyo. Kumanda kayo! Papatayin ko kayong dalawa! Tol, tara na! Mga unggoy, hindi na kayo makakatakas sa akin! Gagawin ko na kayong pagkain! Mabilis na pumingit ang dalawa at tumakbo palayo sa aswang. Pre, anong plano? Ano pa? E di yan tumakbo. Nagkatinginan ang magkaibigan. Bagamat parehas na nanginginig pa rin ang mga tuhod sa labis na takot, ay pareho silang hindi sumuko. Isang malakas na alulong ang kanilang narinig mula sa aswang. Sunod ay natahimik ang paligid. Muling sumuot sa butas ang dalawa palabas ng gusali. Kapwa sila hingal at pagod, pero nagpatuloy sila sa mabilis na pagtakbo. Hindi sila tumigil dahil bawat takbang nila ay may mabilis na aninong nakasunod. Tol, pagod na ako. Ayaw tayong lumayan ng aswang na yun. Akala mo, para tayong marathon runner nito eh. Tumakbo ka lang, Tol. Huwag kang magre-reklamo. Ngunit bigla silang napahinto nang mula sa madilim na bahagi ng daan ay may biglang sumulpot na aswang sa kanilang harapan. Akala nyo makakatakas na kayo? Hindi pa tayo tapos, mga ungas! Eh di wow! Mabilis na umataking muli ang halimaw, parang kidlat sa bilis. Pero agad namang umilag ang dalawa, nagsenyasan sila. Sa kanan ako, Chong! Doon ka naman sa kaliwa! Sige, Chong! Mabilis silang pumwesto at sabay na umatake. Si Jomar ay hawak pa rin ang tubo, samantalang si Bibong naman ay kinuha ang mutya sa kanyang leeg at mahigpit na hinawakan. Bahala na nga si Batman! Ah! Pinisil niya ang mutya at agad na nagpakawala na naman ito ng nakakasilaw na liwanag. Naramdaman ni Bibong ang kakaibang bilis at gaan ng kanyang katawan. Nakakatalon siya ng mataas at bawat paglapag ng kanyang mga paa ay walang ingay. Bago pa makaporma ang aswang, mabilis na dumulas si Bibong sa pagitan ng mga binti nito at niyakap niya pareho. Idinikit ang mutya sa balat nito. Sigaw ng sigaw ang halimaw dahil sa sakit, dahil sa pagkakalapnos ng kanyang mga binti. Sabay na umikot si Jomar sa likuran at buong lakas na hinambalos ng tubo ang batok ng kalaban. Sige na pre! Banata mo ng banatan! Huwag kang titigil hanggat di namamatay yan! Sunod-sunod na suntok, hambalos at tadyak ang nangyari. Ang magkaibigan ay halatang baguhan sa paggamit ng kanilang mga agimat, pero nagawang pagsabayin ang kanilang lakas at bilis. Sa wakas, isang malakas na hampas ng tubo ang tumama sa ulo ng aswang. Kasabay ng patuloy na pagkakapaso ng balat nito sa liwanag ng mutya ng luha ng pusa, unti-unting nawalan ng lakas ang aswang. Napasadsad ito sa lupa. Mabilis namang umalis sa ilalim ni Bibong dahil sa takot na madaganan. Sumigaw ang aswang na si Maura ng huling beses. Isang malakas na alulong ang kanyang pinakawalan hanggang sa unti-unting nawala at naging abo sa hangin. Tahimik na ulit. Nagkatinginan ang dalawa, parehong halos mahimatay sa labis na tuwa. Pre, ang galing. Buhay pa tayo. Ayos. Mabuti na lang talaga. Magaling ka sa hatawan, Chong. Ay, grabe. Nagawa talaga natin. Natalo natin yung aswang, Chong. Ang galing natin. Nag-apir ang dalawa. Tawa sila ng tawa. Ilang segundo silang tumahimik. Parang ninanamnam ang kanilang tagumpay laban sa aswang. At napaupo sila sandali at nagpahinga. Siya nga pala, pre.
Salamat Kung di mo ko binalikan, baka wala na ako ngayon. Kasi di ko naman kakayanin na mag-isa ang aswang na yun eh. Ang lupit niya. Walang patawad. Tapos yung siraulong Romulo na yun, iniwan pa ako. Napakaduwag. Ano ba talaga nangyari sa inyong dalawa? Kasi, nung una naming nakita yung matanda, sabay kaming lumapit para kausapin sana. Kaso, nakita niyang nagbagong anyo. Ayun, nagpanik. Iniwan ako. Tinakbuhan. Walang lingon-lingon. Walang iya talaga. Pambihira talaga yung taong yun, no? Akala ko naman, siya ang pinakamatapang sa atin. Siya naman pala ang totoong duwag. Ayun nga umuwi na. Pinaandar na kagad yung tricycle. Iniwan na talaga tayo ng hayop na yun. Umanda siya sa akin. Mabuti ka pa, Chong. Alam mo, kahit medyo sablay ka minsan, totoo kang kaibigan eh. Loko ka. Kailan naman ako naging sablay, ha? Pero Chong, salamat din, ha. Tinulungan mo din naman akong kalabanin yung pangit na halimaw na yun eh. Kaya yung tagumpay na yun, Chong, sa ating dalawa yun. Para sa ating mag-best friend na walang sukuan, walang iwanan. Nagyakap ang dalawa. Sandaling katahimikan, pero biglang dumilim ang paligid. Napatingin sa buwan si Bibong at nakita niyang tumakip ang itim na ulap sa buwan. Umihip din ang malamig na hangin na nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Pre, mabuti pa talaga. Kinakabahan na naman ako eh. Parang may masamang mangyayari. Agad silang tumayo, pero napansin din ni Jomar ang mutya sa kamay ni Bibong. May usok na kulay abo. Umiikot-ikot ito sa palad ni Bibong, paakyat sa braso. Pre, yung mutya mo. Ano nangyayari? Ha? Ano to? Tinignan niya ang mutya. Napanganga siya nang makitang may usok nang lumalabas dito. Bukod pa sa parang tumitibok-tibok ang bato na parang may pulso. Pumipintig-pintig. Bitiwan mo na, pre! Bitiwan mo! Hindi pwede! Kay Lolo Tochong eh! Magagalit sa akin yun! Ayaw bitiwan ng binata ang mutya dahil alam niyang bawat anting-anting ay mahalaga para sa kanyang lolo. Ang mga ito ang kanyang buhay at parang itinuturing na mga alaga o anak ang kanyang mga agimat. Kaya naman, kung hindi niya maibabalik ang mutya sa kanyang lolo, alam niyang magdadamdam ang matanda sa kanya. Ngunit bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maramdaman ang dumaloy na kuryente mula sa mutya. Mula sa kanyang palad, paakyat ng braso hanggang sa kanyang balikat. Umiinit din ng umiinit ang kanyang balat. Biglang napaatras si Bibong at napasigaw. Pre! Aray! Ang init! Ang init talaga! Pre! Tanggalin mo na yan, pre! May mali dyan! Hindi yan normal! Sinubukang hilahin ni Jomar ang kwintas sa palad ni Bibong, pero hindi niya ito matanggal. Parang nakadikit na ito sa balat. Para bang may humahawak dito na hindi nakikita. Tila may sariling buhay ang mutya. Ayaw na matanggal, Chong! Anong gagawin natin? Ah! Anong klaseng mutya ba yan? Takot na takot si Jomar habang hawak ang balikat ng kaibigan. Napansin niya ang balat ni Bibong, unti-unting nangingitim. Para bang may maitim na likido na dumadaloy sa mga ugat nito. Ang mga linya sa braso ay naging itim din. Parang may lason. Ah! Ang sakit, pre! Parang sinusunog ako sa loob! Pinagpapawisan na si Bibong kahit malamig ang hangin. Tumulo na din ang kanyang luha dahil sa takot at hirap na kanyang dinaranas. Napaupo siya sa damuhan, halos mawalan na ng malay. Anak ng... Anong gagawin ko? Paano to? Biglang may lumabas na liwanag sa mutya. Unti-unting nabuo ang isang muka. Isang babae, nakapikit at umiiyak. May mukha, Bibong! May mukha sa mutya! Maya-maya, ang liwanag na nabuo ay biglang lumapit kay Jomar. Nag-iba ito ng anyo.
Mula sa anyo ng babae, naging usok na puti at nagpaikot-ikot sa kanilang dalawa ni Bibong. Ilang saglit pa, mabilis itong tumapat sa dibdib ni Bibong. Hindi! Huwag ako! Pumasok ang usok sa katawan niya. Nang isay ang katawan ni Bibong, tumirik ang kanyang mga mata. Habang nangyayari ito, mula sa di kalayuan, ay narinig ni Jomar ang huni ng mga uwak. 1, 2, hanggang 5, hanggang sa hindi na niya mabilang. Hindi niya nakitang lumitaw ang mga ito at nagsiliparan palapit sa kanila. Tumigil ang pangingisay ni Bibong. Ramdam niya ang labis na panghihina. Hindi niya na alam kung gaano katagal siyang nakaupo sa damuhan. Nasa kamay pa rin niya ang mutya. At sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, naisip niya pa rin ang kanyang lolo. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya. Ang bawat paghawak ng mutya ay may kapalit. Kung hindi mo kayang panindigan ng kapalit, huwag mong piliting maging bayani. Ngayon ay lubos na naiintindihan na niya ang ibig sabihin nito. Nakita niya si Jomar na nasa tabi niya. Tulala, tila biglang huminto ang lahat. Natahimik ang paligid. Tumigil sa paggalaw ang mutya. Ang usok ay biglang naglaho. Ngunit sa pag-alis ng usok, may naiwan sa balat ni Bibong isang kakaibang marka. Hugis mata ng pusa. Maliit pero napakalinaw. Parang inukit mismo sa kanyang laman. At sa bawat pagpintig ng kanyang pulso, ang marka ay bahagyang kumikislap-kislap. Tila may iisa silang buhay. Napalingon si Jomar sa kanya. Nakita nito ang marka at bahagyang umatras. Halata ang takot at pagkalito sa mukha niya. Ano yan, pre? Ano ba talaga nangyayari? Hindi ko rin alam. Wala akong ideya kung para saan to. Mas lalo nadagdagan ang kanilang katanungan nang biglang nalusaw ang mutya sa palad ni Bibong. Biglang kumidlat at kumulog ng malakas. Kasabay ng kulog, biglang umalingasaw ang amoy ng nabubulok na laman. Ang mga uwak na lumilipad sa itaas nila, bumaba sa harap nila. Iba na ang kanilang anyo. Parang tao, pero baluktot ang mga katawan. Mapupula ang mga mata at may kuko na mahaba at matalas. Matatalim din ang kanilang mga ngipin at may mahaba at malapad din silang mga dila. Pre, anak ng tokwa! Mga aswang! Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam, pre. Wala na akong mutya. Kaya, takbo na! Ngunit hindi sila nakatakbo. Parehas silang nahawakan ng mga aswang. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Anong gagawin natin, pre? Ayoko pang mamatay! Wala na tayong pagpipilian! Kailangan nating lumaban, Chong! Papalapit na ang ilang halimaw. Ang ilan ay gumagapang sa lupa. Ang iba naman ay naglalakad ng baluktot at pasuray-suray. Pero lahat sila mukhang gutom na gutom. Sa isang iglap, sumugod ang isang aswang, mabilis at walang babala. Mabilis na hinampas ni Jomar ng tubo ang nakahawak sa kanyang aswang. Nabitiwan siya ng halimaw. Pre, sa likod mo! Sige, banatan mo! Yan! Sige pa! Sa ulo! Tirahin mo! Teka, sandali lang, time first! Pre, anak ng puro kautos eh! Tulungan mo ako, ang dami nito! Hindi ako makawala sa hayop na to eh! Dali! Banatan mo na! Isang mabilis na hampas sa ulo ang pinatama ni Jomar sa aswang na may hawak kay Bibong. Nabali ang leeg ng aswang at tumilapo nito sa lupa. Galit na galit ang kasamahan nitong mga aswang. Yari tayo dito, pre! Anong gagawin natin sa mga aswang na yan? Di banatan natin lahat, pre! Mamatay na ako, mamatay! Nagkatinginan sila saglit. Parehong pagod, parehong takot, pero parehong buo ang loob. Pumwesto ang dalawa paharap sa mga kalaban nilang aswang. Hindi na nila mabilang kung ilan pa ang kanilang kalaban. Muli, mahigpit na hinawakan ni Jomar ang tubo at itinaas sa ere, habang si Bibong naman ay naghahanap ng kahit na anong bagay na pwede niyang gamitin para maipagtanggol ang kanyang sarili.
Pre, wala nang atrasan to. Laban na! Ngunit hindi sumagot si Bibong. Tumangulang ito at sabay silang sumugod. Nagsimula na ulit ang kanilang laban. Si Jomar, pinaghahampas niya ang mga sumasalubong na aswang. Samantala si Bibong, naghagis ng mga bato, sanga at nagsisisigaw ng kung ano-ano para lituhin ang mga aswang. Sa bawat pagsigaw niya, kahit papano'y napapatalon ng ilan sa mga kalaban. Pero alam nilang hindi sapat yon. Hindi sapat ang lakas nila para sa napakaraming kalaban. Nasusugatan nila ang mga halimaw, pero kapalit nun, nakakatanggap din sila ng mga galos, kagat at kalmot. Sa gitna ng gulo, biglang may kakaibang nangyari. Ang marka sa kamay ni Bibong ay biglang nagliwanag. Napalingon naman si Jomar. Parehas silang nagulat. Hala pre, ano nangyayari sa'yo? Bago pa makasagot si Bibong, ay lumitaw na ang anino ng isang malaking pusa. Isang dambuhalang puting pusa. Galit na galit ang itsura nito. Nakaamba ang pangil at nanlilisik ang mga mata. Gumalaw si Bibong, kasabay ng paggalaw ng pusa sa likod niya. Tumakbo siya papalapit sa isang aswang at sinuntok niya ito sa muka. Sa isang iglap, sumabog ang aswang at nagkapira-piraso. Natulala si Jomar sa kanyang nakita. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagkamanga dahil sinugod siya ng dalawang aswang. Bigla siyang nakaramdam na parang may puwersang dumaloy sa katawan niya. Ramdam niya ang pagbabago ng kanyang lakas. Napatingin siya sa pusa na nasa likod ng kanyang kaibigan. Naramdaman niya ang enerhiya ng pusang anino ay hindi lang kay Bibong. Dumadaloy din ito sa kanya. Naging mas mabilis ang kanyang kilos. Nakatama siya ng isang solidong hampas sa ulo ng isang aswang. Halos gumulong ito sa lupa bago tuluyang namatay. Samantala si Bibong naman ay nakarinig ng isang tinig. Parang may bumubulong sa kanyang tenga. Sinasabi nitong gamitin niya ang liwanag. Napakurap siya. Biglang nag-iba ang kanyang paningin. Naging mas malinaw ang lahat. Sa katawan ng bawat aswang, nakita niyang may mga suot silang parang mga kwintas. Hindi ordinaryong kwintas ang mga yon. Ang bawat piraso ay may nakasabit na mutya. Kulay abo, parang pinaghalong bato at buto, at animoy buhay na kumikislap sa ilalim ng kadiliman. Hindi basta aksesorya ang mga yon. Alam niya, nararamdaman niya, na yon ang nagpapalakas sa mga kalaban. Yun ang dahilan kung bakit matitibay at mababangis ang mga aswang na kanilang kaharap. Pre, yung mga kwintas nila, may mutya din sila. Doon galing ang lakas nila. Oh, anong gagawin natin? Hindi na sumagot si Bibong. Kumilos siya, gamit ang bagong lakas na dumadaloy sa kanya. Mabilis niyang inatake ang isang aswang. Sinadya niyang puntiryahin ng kwintas. Sa isang galaw ng kamay, tinamaan niya ang mutya gamit ang isang bato. Nabasag ang kwintas. Kasabay nun, nagsisisigaw sa sakit ang aswang. Nagliyab ang katawan at naging abo pagkalipas lamang ng ilang segundo. O ano, Chong? Nakita mo yon? Sa kwintas, Chong! Basagin natin ang mga kwintas! Agad na naunawaan ni Jomar ang sinabi ni Bibong. Mas naging sistematiko ang kanilang galaw. Hindi na basta suntok o hampas lang. Pinuntiryan nila ang mga kwintas ng bawat aswang. Isa-isang bumabagsak ang mga kalaban. Isa-isang nagiging alikabok ang dating malalakas at nakakatakot na nilalang. Hanggang sa huli, wala nang natirang halimaw. Ang paligid ay napuno na lamang ng usok, alikabok at amoy na sunog na laman. Tumayo si Bibong at Jomar. Humarap silang dalawa sa dambuhalang pusa. Dahan-dahang kumilos ang pusa at mas lumapit pa sa kanilang dalawa. Maingat ang galaw nito at mabagal. Tumigil ito. Halos 3 dangkal na lamang ang layo mula sa kanila. Yumuko ito na parang nagpapakita ng respeto. Ang buntot nito ay dahan-dahang pumalo sa lupa. Naramdaman ng dalawa na para itong nagpapaalam sa kanila.
biglang lumiwanag ulit ang marka sa braso ni Bibong. Tapos ay may mainit na hangin na tila yumakap sa kanya. Tumingin ang dambuhalang pusa kay Bibong, tapos kay Jomar. Tahimik lang, pero parang may sinasabi ang kanyang mga mata. Nakangiti ito sa kanilang dalawa. Maya-maya pa ay unti-unti itong naging usok. Nagpaikot-ikot ito sa katawan ni Bibong at sa huli, pumasok na sa marka na nasa kanyang braso. Nakita mo yun, pre? Pumasok sa iyo yung pusa. Ibig sabihin, nasa iyo na ang mutya. Oo, pre. Kitang-kita ko. Di naman ako bulag eh. Oh, ba't naman ganyan ang mukha mo? Hindi ka ba masaya na nakamarka na sa iyo ang mutya? Na kahit na anong oras, pwede mo na magamit ang kapangyarihan nun. Masaya naman ako, pre, kaso paano ko ipapaliwanag kay Lolo to? Paano ko pa isusoli sa kanya to? Naka, problema nga yan. Walang yan naman kasi yung Romulo na yun eh. Akalain mo ba namang pinag-interesan tong mutya na to? Wala talagang pinapalampas eh. Pati si Lolo ko tinalo. Hayaan mo na. Nakatulong naman, di ba? Kung di niya ninakaw yan, nako po, sigurado, baka patay na tayong dalawa ngayon. Oo nga no. Tama ka. Pero paano nga? Aaminin ko ba kay Lolo na tinakasan natin siya para ano? Para magnakaw? Hindi ko kayang sabihin sa kanya yun, Chong. Kasi kahit mukha akong tarantado at pilosopo, kilala ako ni Lolo bilang isang mabuting tao. Wala ka nang magagawa, Chong. Kailangan mo na talagang aminin ang lahat sa kanya. Sa palagay mo ba, Chong, yun ang makakabuti? Oo naman. Sasamahan kitang sabihin sa kanya. Mabait naman si Lolo eh. Maiintindihan ka nun. Lalo pa kung malaman niya na nabingit ka na sa kamatayan at sa tulong niyang mutya, nakaligtas tayong dalawa. Sa bagay, wala na nga akong magagawa talaga. Pangako, sabay nating haharapin ang lolo mo. Pero bago yan, mabuti pa, maglakad na tayo para makauwi. Baka mamaya, may dumating na namang mga pangit na aswang at mapalaban na naman tayo. Ayoko na, Chong. Pagod na ako. Nagsimulang maglakad ang dalawa. Maya-maya ay may narinig silang paparating na ingay ng tricycle. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina sa katahimikan ng gabi. Uy, may tricycle. Sana hindi resback ng mga aswang yan. Kasi kung oo, Diyos ko po, tatakbo na talaga ako. Sadali lang, Chong, huwag ka maingay. Parang kilala kong tunog ng tricycle na yun ah. Anak ng tutsang. Sabi ko na nga ba eh. Tricycle ni Romulo. We, talaga ba? Babalikan pa ba tayo ng duwag na yun? Huminto ang tricycle sa harap nila. Parehas na nakakuyom ng kamao ang dalawa nang makita nilang bumaba sa motor si Romulo. Pero biglang nagbago ang kanilang reaksyon nang makita ang lolo ni Bibong mula sa sidecar. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang baston at matalim na nakatitig sa kanila. Bibong! Po! Lolo! Napayuko ang binata bigla sa lupa. Hindi makatingin sa kanyang lolo. Si Jomar naman ay tahimik lang sa gilid. Parang gusto nang magpakain sa lupa. Bakit po kayo nandito, Lo? Babalik na sana kami. Kaso lang... Alam ko na ang mga nangyari. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Po? Oo. Ipinaliwanag na sa akin ni Romulo ang lahat. Nasaan na ang aswang? Wala na po, Lo. Napatay na po namin ni Bibong. Ano ka mo? Napatay nyo? Aba, at napakahusay nyo naman pala. Pero teka, buhay ka. Opo, Lo. Ang galing ng habak na ibinigay niyo sa akin eh. Pero mas malakas yung mutya ng luha ng pusa. Anong sabi mo? Anong mutya ng luho? Bakit nasa inyo ang mutya? Bibong! Lo, akala ko ba'y naikwento na sa inyo ni Romulo? Napansin nilang yumukurin sa lupa si Romulo at di makatingin sa kanila ng diretso. Ikaw? Panira ka talaga ng mundo ko eh, no? Kumpiyansa na ako na nagkwento ka na. Tapos eto,
Hindi mo pa pala sinasabi sa kanya na nilakaw mo, Mutya. Lolo, kasalanan ko po eh. Ako po ang kumuha ng mutya. Hindi ko po sinasadya, Lolo. Nagandaan lang po kasi talaga ako sa mutya na yun eh. Tsaka nabanggit po kasi ni Jomar na haunted daw po yung gusali na pupuntahan namin. Kaya naisip ko na baka makatulong yung mutya sa amin. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga kababalaghan at sa mutya? Sinabi ko lang naman yun para maging astig ako sa paningin nyo eh. Pero ang totoo, naniniwala naman talaga ako sa mga aswang at engkanto. Gusto ko lang magbida at magkaroon ng malaking silbi sa lakad natin. Silbi? At akala mo napakalaki ng naging tulong mo sa amin ni Jomar? Iniwan mo kaya kami? Pre, tama na, tama na. Kalma lang. Anong kalma sinasabi mo? Naiirita ako sa pagmumukha ng traidor na to eh. Hayaan mo ako. Susuntukin ko lang yan maski isang beses. Tama na, pre, tama na. Patawarin nyo na ako. Natakot ako eh, nataranta. Saka ako na lang naisip na sunduin si Lolo para mailigtas kayo. Eh wala naman akong kakayahan na kalabanin yung aswang eh. Si Lolo mo, kaya niya kasi may mutya siya, di ba? Kaya niyang makipagsagupaan sa matandang aswang na yon. Matandang aswang? At sa palagay mo, matandang aswang lang yung nakalaban namin? Sandamakmak na aswang, pre. Kakatapos nga lang namin makipaglaban eh. Marami kayong nakasagupang aswang. Nasaan sila? Wala na po. Tinunaw na po sila ng mutya. Nasaan ang mutya? Lo, ang totoo eh. Ibalik mo na sa akin ang mutya. Sino nagbigay sa'yo ng paintulot para gamitin yon? Hindi ikaw ang nagmamayari niyan. Hindi ikaw ang pinagkalooban. Alam mo kung gaano kasela ng kapangyarihan ng mutya. Isang maling paggamit lang, maaaring isumpa ka niyan. Hindi ba't sinabi ko na to sa noon? Lo, ang totoo po hindi ko na po maisusoli sa inyo eh. Ano ka mo? Abay bakit hindi? Wala na po ang mutya, Lo. Natunaw po. Tapos, pumasok po sa loob ng katawan ko. Heto po, nag-iwan pa nga po ng palatandaan. Anong pumasok sa'yo? Diyos ko! Ibig sabihin, Hindi ko naman po ginusto, Lo eh. Napatitig siya sa braso ng kanyang apo at saka napahinga ng malalim. Tumahimik siya saglit at saka napakamot sa kanyang batok. ang lakas ng enerhiyang nanggagaling dito, Apo. Kung sumanib sa iyo ang mutya, ibig sabihin, nakipag-isa na sa iyo ang mutya. Ikaw ang pinili nito. Biglang nagsalubong ang kanilang mga tingin. Tahimik lang si Jomar at Romulo na nakikinig, tila nakikiramdam at matamang nakikinig sa pag-uusap ng maglolo. Kung ganon, ay wala na pala akong magagawa. Kapag pinili ka ng mutya, wala nang sino man ang pwedeng tumutol. Pero Apo, sinasabi ko sa iyo, malaking responsibilidad ang nasa iyong kamay. Sana magamit mo ang mutya na yan sa mabuti at sana magampanan mo ang mga tungkulin mo bilang isang bagong antingero. Ano po, Lo? Antingero na po siya ngayon? Oo, maski naman ikaw, antingero ka rin, hindi ba? Di ba't nakaligtas ka sa tiyak na kamatayan at nagamit mo ng mahusay ang iyong habak? Ibig sabihin nun, nakikiisa na sa inyo ang inyong mga mutya at anting-anting. Teka, ba't sila lang? Eh ako, paano naman ako? Anong ganap ko dito? Ano pa, edi driver, paandarin mo na tong tricycle mo at ihatid mo na kami sa bahay. Teka, hindi pa pwede yun. Lo, bakit ako? Bakit wala akong mutya? Marami ka pang kailangan ipaliwanag sa akin, Romulo. Hindi ka pa absuelto sa ginawa mo dito sa dalawa mong kaibigan. Kailangan mo munang pagbayaran ang mga naging pagkukulang mo. Sorry na nga sa inyong dalawa. Di na mauulit, promise. Tumingin si Bibong kay Jomar, ngunit parehas pa rin hindi sila umiimik. Alam ko naman na sablay talaga yung ginawa ko eh.
Pero kasi natakot lang talaga ako eh. Kinapos ako sa tapang para harapin ang aswang na yun. Pasensya na talaga mga Chong. Sige na nga. Sa bagay, maski naman tinakbuhan mo kami, may nagawa ka namang mabuti sa amin. Kung hindi mo kinuha ang mutya ni Lolo, baka wala na kami ni Bibong ngayon. Pero heto kami ngayon, buhay pa. Kaya may chance na patawarin ka namin. Ano sa tingin mo, Bibong? Oo na. Pero Chong, sana wag na mauulit ha. O siya, sige na. Sumakay na kayo sa tricycle at umuwi na tayo. Ngayong maayos na kayo, simulan nyo na rin mag-usap kung paano kayo maaabsuelto sa akin at kung paano nyo ipapaliwanag ang mga kalokohang ginagawa nyo. Nagkatinginan ang tatlo matapos marinig ang mga sinabing yun ni Lolo Oyo. Halos sabay-sabay silang napangiti. Sumakay na sila sa tricycle at sinimulan ng paandarin ito ni Romulo. Halos mag-uumaga na nang dumating sila sa bahay at dun nga, nagsimula ng sermonan sila ni Lolo Oyo. Mga aral sa buhay na kanilang dapat na mapakinggan para hindi sila magtuloy-tuloy sa kanilang mga ginagawang masama. Marami silang napulot na aral, kaya naman ang bawat isa ay nangako na hindi na uulit at susubuking ituwid ang lahat ng kanilang mga pagkakamali. Pagkalipas ng 2 taon, tuluyan nang graduate ang tatlo sa kolehiyo. Lahat sila ay nagsumikap sa pag-aaral. Si Bibong ang mas nagpursigi na maisakatuparan ang kanyang pagiging pulis. Tinulungan siya at sinuportahan ni Lolo Oyo at ng dalawa nitong kaibigan. Nag-review siya ng mabuti para sa exam at sa panahong yun, halos bumigay na ang katawan at isip niya. Ngunit palihim siyang tinutulungan ng mutya. Hindi sa paraang pandaraya, kundi pinapatatag nito ang kanyang loob at pinapatalas ang kanyang isipan. Naipasa niya ang exam at tuluyan na nga siyang naitalaga bilang isang pulis. Labis-labis ang saya ni Lolo Oyo. Halos maiyak ito habang tinitignan ang suot na uniforme ng kanyang apo. At sa mga sumunod na buwan sa kanyang serbisyo, unti-unti nang naging bahagi ng kanyang trabaho ang kapangyarihan ng mutya. Kahit hindi niya ito hayagang ginagamit, naroon ito palagi. Kapag napapasabak siya sa mga engkwentro, himalang hindi siya tinatablan ng bala. Dahil doon ay naging puspusan ang saya ni Bibong. Ginamit niya ang mutya hindi para manakot o magyabang. Ginamit niya ito para magligtas. Sa kabila ng pagiging abala niya sa kanyang trabaho, ay may isang bagay na hindi kinakalimutan si Bibong. Na hindi lang siya isang pulis, isa din siyang tagapangalaga at isang antingero na may kapangyarihan na nanggaling sa mutya ng luha ng pusa.